Tayo ay tutungo sa preaching of the word para matapos din po tayo ng maaga. May salo-salo pa tayo mamaya. Nais ko kayong dalhin sa Aklat ng Juan, John chapter 4. Magbasa tayo mula sa verse 1 hanggang verse 26. So medyo mahaba. Kaya pagtiisan natin ng ilang sandali ang pagbabasa. Sa Tagalog na lang natin basahin. Sabi sa Juan chapter 4, beginning at verse 1, sabi diyan, nang maalaman nga ng Panginoon na nabalitaan ng mga Pariseo na si Jesus ay gumagawa at bumabautismo ng lalong maraming alagad kaysa kay Juan. So, diretso lang tayo, Sir Merian, hanggang verse 26. Bagaman hindi bumabautismo si Jesus, kundi ang kanyang mga alagad. Nilisan niya ang Judea at naparoong muli sa Galilea. At kinakailangang magdaan siya sa Samaria. Sumapit nga siya sa isang bayan ng Samaria na tinatawag na Sicar, malapit sa bahagi ng lupang ibinigay ni Jacob kay Jose na kaniyang anak. At naroon ang balon ni Jacob. Si Jesus nga, nang napapagod na sa kanyang paglalakbay, ay naupong gayon sa tabi ng balon, mag-ika-6 na nga ang oras. Dumating ang isang babaeng taga-Samaria upang umigib ng tubig. Sa kanya'y sinabi ni Jesus, painumin mo ako. Sapagkat napasabayan ang kanyang mga alagad upang magsibili ng pagkain. Sinabi nga sa kanya ng babaeng Samaritana, paano ang ikaw na isang Hudyo ay humingi ng may inom sa akin na ako'y babaeng Samaritana? Nakikipag-usap ang mga, sapagkat hindi na nakikipag-usap ang mga Hudyo sa mga Samaritano. So merong ganong paniniwala na bawal mag-usap ang mga Hudyo at mga Samaritano or Samaritana. Sabi sa verse 10, sumagot sa Jesus at sa kanya'y sinabi, kung napagkikilala mo ang kaloob ng Diyos at kung sino ang sayo'y nagsasabi, painumin mo ako. Ikaw ay hihingi sa kanya at ikaw ay bibigyan niya ng tubig na buhay. Amen. Kung nakikilala lamang sana ng babae kung sino ang kanyang kausap. Sabi sa verse 11, sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, wala kang sukat isalok ng tubig at malalim ang balon. Saan nga naroon ang iyong tubig na buhay? Dakila ka pa baga sa aming amang si Jacob, na sa amin ay nagbigay ng balon, at dito'y uminom siya, at ang kanyang mga anak at ang kanyang mga hayop. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, ang bawat umiinom ng tubig na ito'y muling mauuhaw. Datapwat ang sino mang umiinom ng tubig na sa kanya'y aking ibibigay ay hindi mauuhaw magpakailanman. Ngunit ang tubig na sa kanya'y aking ibibigay ay magiging isang balon ng tubig na bubukal sa kabuhayang walang hanggan. Sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, ibigay mo sa akin ang tubig na ito upang ako'y huwag mauhaw, ni pumarito man sa ganito pakalayo upang umigib. Verse 16. Sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka, tawagin mo ang iyong asawa at pumarito ka. Sumagot ang babae at sinabi sa kanya, wala akong asawa. Sinabi sa kanya ni Jesus, mabuti ang pagkasabi mo na wala akong asawa. Sapagkat nagkaroon ka na ng 5 asawa, at ang nasa iyo ngayon ay hindi mo asawa, pang-6. Dito'y sinasabi mo ang katotohanan. Verse 19, sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, napaghahalata ko na ikaw ay isang propeta. Nagsisamba ang aming mga magulang sa bundok na ito. At sinasabi ninyo, nasa Jerusalem ang siyang dakong kinakailangang pagsambahan ng mga tao. Sa kanya'y sinabi ni Jesus, babae, paniwalaan mo ako na dumarating ang oras na kahit sa bundok na ito, ni sa Jerusalem, ay hindi niyo sasambahin ng Ama. Sinasamba ninyo ang hindi niyo nalalaman. Sinasamba namin ang nalalaman namin, sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. Datapwat dumarating ang oras at ngayon nga,
Nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. So sino po ang nagsasalita dito, mga mahal kong kapatid? Ang ating Panginoong Yesus na may kausap na babae. At kung ilalagay natin ang ating mga sarili sa babae, ang sabi ng ating Panginoon, babae, paniwalaan mo ako. At nais ng Panginoon na paniwalaan din natin siya, mga kapatid. So tayo saglit na manalangin ulit. Yuko natin ang ating mga ulo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong mga salita naming binasa. Tulungan mo kaming maunawaan ito, dakilang Diyos. Ikaw po ang maitaas at maluwalhati habang ang mga salitang ito ay ipinapahayag mo sa amin at ipinapaunawa sa bawat isa. Aming dalangin ito sa iyong dakila at banal na pangalan, aming Panginoong Yesus. Amen and amen. So sa umagang ito, mga kapatid, ay nais kong mag-share sa inyo ng isang topic. Meron tayong subject sa umagang ito na pinamagatan ko na we know what we worship. We know what we worship. Kung titingnan natin ang verse 20 sa KJV, King James Version, sabi sa verse 20, Sir Mary Ann, sabi diyan, our fathers worship in this mountain, sabi ng babae. And they say that in Jerusalem is the place where men ought to worship. So may paniniwala ang babae, mga mahal kong kapatid. Siya ay isang Samaritana, sila ay isang lahi ng mga tao, isang grupo ng mga tao na naroon sa Samaria na meron silang paniniwala na sa bundok na yon ay sumamba ang kanilang mga magulang. At alam din niya na ang mga Hudyo ay merong paniniwala. Na ang paniniwala ng mga Hudyo ay kinakailangan ang lahat ng mga Israelita ay pupunta sa Jerusalem upang doon sila mag-worship. Doon sila sasamba. Sa terminology pa natin, sa panahon natin, doon sila magsisimba. Doon nila ipapahayag ang kanilang paniniwala sa Diyos. Merong templo ang Israel noong unang panahon. Meron silang templo na kung saan isinasagawa ang mga ritual na pagsamba. At sa panahon natin, ang meron tayo ay mga simbahan, mga kapatid. At dito natin ini-express ang ating pagsamba sa Diyos. Na bagamat kahit sa bahay, pwede naman tayong sumamba, pwede nating pasalamatan ng Diyos saan man tayo naroon, na kagaya na sinasabi ng ating Panginoon na darating ang isang araw na kahit nasaan tayo, ay pwede nating sambahin ng Diyos. Kahit nasaan tayo, pwede tayong manalangin. Hindi mo na kinakailangang pumunta pa sa Israel o pumunta sa iba't ibang mga lugar, bayan, para lamang ipakita na deboto ka ng Diyos. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, darating ang isang araw at dumating na ang araw na ito, sabi niya. Nasasambahin ng mga totoong mananamba ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Hindi sa bundok na nandoon sa Samaria, hindi sa Jerusalem na naroon sa Israel, kundi sa bawat dako, ang Diyos ay magiging presente. Ang Diyos ng Israel ay Diyos ng Pilipinas. Ang Diyos ng Pilipinas, ang Diyos ng Asya ay Diyos ng Europa. Ang Diyos ng Europa ay Diyos ng Amerika. At iba-iba ang panahon, iba't iba ang oras, mga kapatid. Umaga sa atin, gabi sa ibang lugar. Pero anong oras man, anong araw man, ibinigay na ang access ng ating Panginoon na pwede nating sambahin ang Diyos Ama anumang oras, anumang araw. Tama po ba? Pero espesyal nga lamang yung linggo. Sapagkat pag-araw ng linggo, nagsasama-sama tayo para i-express natin yung pagkilala natin sa Diyos, yung paniniwala natin sa Kanya. So may paniniwala ang babaeng taga Samaria, mga kapatid,
Sabi sa verse 21, Jesus said, sa Ingles, KJV, "And to hear, woman, believe me." Babae, paniwalaan mo, "The hour cometh, when ye shall neither in this mountain, nor yet at Jerusalem, worship the Father." Sabi ng Panginoon sa babae, paniwalaan mo ako. Na darating ang isang oras, ang isang panahon, na hindi nyo na kinakailangang pumunta sa bundok na ito. Na hindi nyo na kinakailangang pumunta pa sa Israel para sambahin ang Diyos. Sabi sa verse 22, "You worship, you know not what. We know what we worship, for salvation is of the Jews." So dito tayo kukuha ng subject natin sa umagang ito, mga mahal kong kapatid. Nirebuke ng Panginoon ang babae, nasabi ng Panginoon sa babae, "Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman." At ang sabi ng Panginoon, "Sinasamba namin ang aming nalalaman. Sapagkat ang kaligtasan ay nagbuhat sa mga Hudyo o sa Israel. Sapagkat ang ating Panginoon ay nanggaling sa Israel. At ang bayan, ang bansang kinikilala ng Diyos noon pa man, ay ang bayang Israel, mga kapatid. Ang Israel ay niligtas ng Panginoon sa Ehipto, sa pagkakaalipin. Ang Israel ay niligtas ng Panginoon sa Babylonia. Ang Babylon ngayon ay ang ang Iraq, Iran, ang Medo-Persia, naghari ng matagal na panahon, which is ang pangkalahatang Iran, ang Syria. Iniligtas ng Panginoon ang kanyang bayang Israel nang mag-arise ang mga Grecian Empire. Inalipin ng Israel sa mga panahong nagdaan at iniligtas sila ng Panginoon. At dumating ang araw na ang Israel ay naalipin naman ng Roman Empire, ng mga Romano. Kaya nga, nang ang ating Panginoon ay isinilang, mga mahal kong kapatid, 2,000 taon ang nakalipas. Ang kaharian, ang imperyo na nagpapatupad ng batas nung panahon na yon na umiiral sa buong mundo ay ang imperyo ng Roma. Mga Caesars, mga emperador, ang may pinakamakapangyarihang tungkulin at kapangyarihan nung ang ating Panginoon ay isilang. At siya'y lumaki, mga mahal kong kapatid, na ang batas na umiiral ay batas ng Roma. At bagamat nasakop ng Roma ang Israel nung panahon na yon, binigyan ng Roma ang mga Israelita na maging malaya pa rin sa kanilang paniniwala. Kaya yung templo na ipinagawa ni Haring Solomon, na kung saan doon nagdadaos ng pagsamba, ng ritual ang mga Hudyo, ay hindi nila inalis. Pinayagan nila ang mga Hudyo na gawin pa rin kung ano yung kanilang ginagawa na pagsamba. Kumbaga, kahit pa paano, naging mabait ang mga Romano sa mga Hudyo. So, merong dalawang paniniwala noon bago dumating ang ating Panginoong Jesucristo. Ang paniniwala noon, na sabi natin kilalang paniniwala, ay ang paniniwala ng mga Hudyo, which is tinatawag nating Judaism. Hanggang ngayon, yan ay Judaism. Yan ang paniniwala ng mga Israelita. At ang pangalawang paniniwala naman ay ang paniniwalang pagano. Na ang pagano naman ay ito ang paniniwala ng Romano, mga kapatid, ng Roma. At alam na natin ito. So, dalawang kilalang paniniwala lamang ang meron dati bago dumating ang ating Panginoong Jesucristo. Bago nagkaroon ng tinatawag na Kristyanismo, ang dalawang umiiral na paniniwala dati ay Judaismo at pagano. Ang pagano, dinadahan-dahan ko, ang pagano ay paniniwala ng Roma, na kung saan sumasamba sila sa mga Diyos-Diyosan. At ang paniniwala naman ng Judaismo, naniniwala sila sa Diyos na nagligtas sa kanila sa pamamagitan ng kamay ni Moses nang sila ay iligtas sa bayan ng Ehipto sa pagkakaalipin. At alam ng mga Hudyo na meron lamang isang Diyos.
Yung Diyos na nagsugo kay Moses para sila ay palayain sa pagkakaalipin sa Ehipto. Pero nang sila ay masakop ng Roma, ika-6 na imperyo o kaharian na sumakop sa Israel sa kasaysayan ng lupa, binigyan sila ng kalayaan na gawin pa rin yung kanilang ginagawa. Kaya malaya yung mga Hudyo na makapagsamba o makapagsimba, ma-express ang kanilang paniniwala sa templo. Pero nang dumating ang ating Panginoon, mga mahal kong kapatid, nagkaroon ng pagbabago. Sapagkat parihas sinaway ng Panginoon ang mga paniniwala na kanyang dinatnan. At isa sa sinaway ng Panginoon sa bahaging ito na ating binabasa ay ang babaeng ito. Na sumasamba sila sa bundok na yon, hindi natin alam kung paano yung paraan ng pagsamba ng mga Samaritana, pero kinakailangan pa nilang pumunta sa bundok para doon sumamba sa Diyos. At sinaway sila ng Panginoon, mga mahal kong kapatid. Kaya sa umagang ito, mayroon tayong 3 bagay na titingnan patungkol sa pagsamba sa Diyos at paniniwala sa Kanya. Ituloy muna natin yung pagbasa. Sabi sa verse 23, "But the hour cometh, and now is, when the true worshipers shall worship the Father in spirit and in truth. For the Father seeketh such to worship Him." Ang Diyos Ama ay naghahanap ng totoong mananamba. Naniniwala tayo na meron tayong Diyos Ama sa langit. At nakikita niya ang lahat. He knows everything. Hindi natin siya pwedeng madaya. Pwede tayong maging ipokrito sa mga tao sapagkat hindi nalalaman ng tao ang tunay nating saloobin. Pwede tayong magsimba at ipakita na may paniniwala sa Diyos, pero hindi natin pwedeng dayain ng Diyos, mga kapatid. Sapagkat kayang tumagos ng paningin ng Panginoon sa gusaling ito, sa bawat gusali ng mga nananambahan ngayon, sa bawat simbahan ngayon na mayroong pagdadaos ng pagtitipon, ng gawain, ng pagsamba, kayang pagmasdan ng Diyos, mga mahal kong kapatid, ang kalagayan ng puso at isip ng mga tao. At nasabi ng Bible, sabi ng ating Panginoong Yesus, ang hinahanap ng Diyos Ama ay mga totoong mananamba na sumasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Verse 24, God is a Spirit. Ang Diyos Ama ay Espiritu. Kaya kahit kailan, hindi natin makikita ang Ama. Sabi ng Biblia, ang Diyos Ama ay eternal. Ang Diyos Ama ay invisible. Sabi ni Juan, kailanman ay wala pang nakakita sa Diyos at walang makakakita sa Kanya. Sapagkat ang Diyos Ama ay Espiritu, kagaya siya ng hangin. So sino yung nakita 2,000 taon ang nakalipas? Ang anak ng Diyos. Walang iba ang ating Panginoong Hesukristo. So napaka-importante yan, mga mahal kong kapatid. So sabi ng Panginoon, ang Ama ay naghahanap ng mga totoong mananamba. Totoong naniniwala sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu at kinakailangan ang sumasamba sa Kanya ay sumamba sa Espiritu at sa katotohanan. So meron tayong titingnan 3 mahalagang bagay patungkol sa paniniwala at sa pagsamba, mga mahal kong kapatid. Take note ninyo sa mga nagli-lecture, 3 mahalagang bagay patungkol sa paniniwala at pagsamba. Una, na mahalagang bagay, knowing and understanding of what you believed. Knowing and understanding of what you believe. Kailangan mong alamin, pag-aralan, maunawaan kung ano ang iyong pinaniniwalaan. Huwag tayong tumulad sa babaeng ito na nirebuke o sinaway ng Panginoon, na sabi ng Panginoon, naniniwala ka at sumasamba sa hindi mo nalalaman. At maraming ganito sa atin dati. Marami sa mga taong nabubuhay sa panahong ito, mga mahal kong kapatid, kahit sa mga nagdaang panahon,
naniniwala sila at sumasamba sa kinikilala nilang mga Diyos sapagkat napakaraming reliyon sa mundo. Ang Budismo may Buddha. Ang mga Muslim, ang Islam, merong Muhammad, merong Allah. Ang mga Chinese, meron silang Diyos na isda. Ang iba ay may Diyos na araw, Diyos na buwan, Diyos na puno. Ang iba naman ay mga Diyos-Diyosan, mga anito't anita. Nakagaya ng Pilipinas, nung hindi pa tayo inaabot ng Biblia, nang hindi pa nakaabot sa atin ng Biblia, ang paniniwala ng mga Pilipino dati ay kung ano-ano ang kanilang sinasamba. Meron silang mga ritual. Kung ano yung kanilang kinagisnan na sinabi ng mga tao, ng kanilang mga ninuno, yun ang kanilang sinusundan. At nagpapasalamat tayo sa Diyos, mga kapatid, sapagkat ang Biblia ay nakaabot sa atin. Kahit pa paano, salamat pa rin sa mga Kastila, sa mga Espanyol, na kung hindi dahil sa kanila, hindi makakaabot sa atin ang Biblia. Pasalamatan natin ang Diyos, atin siyang palakpakan. So napakarami pong reliyon sa mundo. Napakaraming grupo, napakaraming sekta. Pero kung tatanungin nyo yung mga tao, kung ano ang kanilang pinaniniwalaan at kung ano ang kanilang paniniwala, hindi nila alam. O sabihin pa natin, hindi sila tiyak sa kanilang nalalaman. Ang alam lang nila, nabubuhay sila, nagsisimba kada linggo, ang iba ay hindi naman nagsisimba. Basta alam nila, meron silang alam, pero hindi sila sigurado sa kanilang alam. Hindi sila tiyak sa kanilang pinaniniwalaan at the way nilang kinikilala ang Diyos, the way na sinasamba nila ang Diyos ay hindi ayon sa pagkakilala. Hindi ayon sa pagkaalam, mga mahal kong kapatid. Kaya ang unang mahalagang bagay sa atin bilang mga Kristiyano, dapat alam natin at nauunawaan natin kung ano ang ating pinaniniwalaan. Dahil kung alam natin kung ano ang ating pinaniniwalaan at lubos natin itong nauunawaan, kaya nating manindigan. Kaya nating ipaglaban ang ating paniniwala, hindi lamang sa buhay, kundi hanggang sa kamatayan. At ito ang ginawa ng mga taong nabuhay sa mga panahong nakalipas, mga mahal kong kapatid. Nagawa nilang ibuwis at ialay ang kanilang buhay. Nagawang ibuwis ng Panginoon ang kanyang buhay, alang-alang sa tinatawag na paniniwala. So dapat alam natin kung anong ating pinaniniwalaan. Kaya napakahalaga po ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen. Kaya kinakailangan sa pagsisimba, meron tayong Biblia. Sa bahay meron tayong Biblia para nagbabasa tayo. Yung binabasa ni Brother Ryan, binabasa nyo rin. Kung hindi nyo naintindihan ngayon, pag uwi sa bahay, babasahin para matiyak natin kung ang paniniwala ba natin ay totoo o hindi. Na hindi tayo nililin lang lamang ng tao. Na hindi tayo dinadaya lamang ng tao, mga mahal kong kapatid. Sapagkat tinuruan tayo ng ating Panginoon, sabi ng Panginoon, magsilapit kayo sa akin, mag-aral kayo. Mag-aral kayo. Saliksikin nyo ang mga kasulatan, sapagkat ang kasulatan ay nagpapahayag kung sino ako. Sabi ng Panginoon, iniisip nyo na kayo ay may buhay na walang hanggan. Saliksikin nyo sa Biblia, sa Scripture kung totoo. Hindi pwedeng mag-claim ang isang tao na siya'y Kristiyano. Mag-claim ang isang tao na sumasamba siya sa Diyos ng langit, ng lupa, na lumikha ng lahat ng mga bagay na hindi niya alam kung kailan nilikha ang lupa. Saan mababasa sa Biblia? Na naisulat sa Biblia? Sino ang sumulat ng Biblia? Sino ang pinayagan ng Diyos na binigyan ng authority na sumulat nung unang panahon para maipaabot sa lahat ng tao sa ibabaw ng lupa ang ginawa ng Diyos? Saan mababasa sa Biblia na ang Diyos ang lumikha ng lahat ng bagay? Sister Virgie, saan po sa Biblia mababasa na ang Diyos ang lumikha ng lahat ng mga bagay?
Sabi ni Sir Virgie, hindi ko alam. Ang ating kapatid kasi medyo ulyanin na. O Brother Joshua, saan mababasa sa Biblia na ang Diyos ang lumikha ng lahat ng mga bagay? Genesis. First book of the Bible, Genesis. Yan ay Hebreyong salita ng ibig sabihin ay beginning or simula. At sino ang sumulat ng Genesis, Brother Jandy? Sino ang sumulat ng Genesis? Brother Jojo, sino ang sumulat ng Genesis? Si Moses. Palakpakan natin si Brother Jojo. Diba? Si Moses na propeta ng Diyos. Si Moses nag-lead sa bayan ng Israel para sila iligtas mula sa Ehipto na sila inaalipin. Si Moses. Si Moses ang sumulat ng unang aklat ng Biblia. Ano ang unang 5 aklat ng Biblia? Sister Jenny. Lakasan mo. Genesis, Exodus. Dagdagan mo, Sir Erica. Leviticus. Numbers. Deuteronomy. Tama ba? O kung tama, palakpakan nyo silang dalawa. Kinakailangan alam natin kung ano yung ating pinaniniwalaan, mga kapatid. At least lahat tayo naniniwala na ang Diyos ang lumikha ng lahat ng bagay. Ang tao ba galing sa unggoy o galing sa Diyos? Pero merong paniniwala na ang tao galing sa unggoy. At maraming naniniwala na ganyan. Mga atheist, mga dalubhasa at mga pilusopong mga tao na sinasabi nila ang tao ay galing sa chimpanzee. Meron pang aklat na sinulat ang isang kilalang doktor na siyentipiko na matalino sa ibabaw ng lupa, Charles Darwin. Di ba? Ang aklat na ginawa niya ay binigyan niya ng pamagat na the original of the species. At pinabubulaanan niya na ang tao ay galing sa Diyos. Ang paniniwala niya, ang tao ay galing sa hayop, galing sa unggoy. Pero tayo, naniniwala tayo na ang Diyos ang lumikha sa atin. Binasa natin kanina, nung ihandog natin si Bibi Naomi, ang Diyos ang nagbubukas ng bahay bata. Nang likhain ng Diyos si Adan at si Eva na unang tao, nilikha niya ito sa isang napaka-espesyal na paglikha. At nabasa natin yan sa Biblia, mga mahal kong kapatid. So, yung unang mahalagang bagay, knowing and understanding of what you believe. At kung iisa-isahin natin kung ano ang ating paniniwala, ang dami. At kung tatanungin niyo ako, Kuya Ryan, Brother Ryan, saan ba galing ang ating pinaniniwalaan? Sa Biblia. Wala akong ibang libro na ipapakilala sa inyo ng ating pinaniniwalaan, ang Biblia. Maraming libro ang lumitaw, maraming libro ang nailimbag, mga mahal kong kapatid. Maraming mga sumulat ng mga kilalang tao, makapangyarihang mga tao. Si Buddha may aklat. Si Muhammad may aklat. Halos lahat ng mga relihiyon may aklat. Pero tayo, mananatili tayo sa nag-iisang aklat na noon pa man ay iningatan na ng Diyos, ang Biblia. Kamahalaga sa atin yung original na version ng Biblia, mga mahal kong kapatid. So knowing and understanding of what you believe. May mga ilan ako ditong nilista. Ano ba ang paniniwala natin sa mga bagay na ito? Sino ang Diyos? Dapat sigurado tayo kung sino ang Diyos natin. Hindi si Allah. Di ba? Hindi ang mga anitot anita. Hindi ang mga bagay na nakikita dyan sa paligid. Ang Diyos natin ay nag-iisang Diyos, ang Ama na nasa langit. Ano ang pangalan ng Diyos? Dapat alam natin. Pag tinanong kayo, ano ang pangalan ng Diyos? Kristiyano ka, di ba? Ano ang pangalan ng Diyos? Sister Regina, ano ang pangalan ng Diyos? Jesus daw. Akala ko ba anak ng Diyos yun? Paano nangyari yun, Sister Regina?
Sabi ni Sister Regina, ang pangalan ng Diyos, Jesus. Kaya lang yung nakilala nating Jesus, yung ipinanganak ni Maria. At yung ipinanganak ni Maria, merong espiritong lumilim sa kanyang tiyan, na galing sa Ama para mabuhay yung batang yon, at ipinanganak at nakilala nating si Jesus. So paano nangyari ng pangalan ng Ama ay Jesus? So anong dapat natin gawin? Pag-aralan ng Biblia. Kasi kung tatanungin ka, Sister Regina, paano naging Jesus ang pangalan ng Ama o ng Diyos? Ang Ama ba at ang Anak ay iisa? Anong paniniwala natin? Ang Ama ba na hindi nakikita at si Jesus na isinilang 2,000 taon ang nagdaan ay iisa? Brother Richard, ang Diyos Ama na hindi nakikita, na nagsugo sa anak na nakikita, na nagpakilalang Jesus ang kanyang pangalan, iisa lang ba sila? Yes daw. Sigurado ka? At kung sabi ni Brother Richard, yes, sigurado ako. Paano nangyari yon? Dapat alam din natin. Kaya ang totoong Kristiyano hindi tamad sa pag-aaral ng Biblia, mga mahal kong kapatid. Ito yung sinasabi ko nung nakaraan. Sa pangangaral ko nung nakaraan, panahon na para mag-aral at magbasa ng Biblia. Hindi tayo dito Kristiyanong palupago, mga kapatid. Kagaya na sinabi ko, ang isang estudyante na hindi nag-aaral, babagsak yan. At nais ng Panginoon sa araw ng kanyang muling pagbabalik, lahat tayo pasado. At huwag tayong masaway ng Panginoon, sabihin ng Panginoon, ikaw, pasimba-simba ka pa, hindi mo naman alam yung ginagawa mo. Pataas-taas ka pa ng kamay. Ano bang ibig sabihin ng pataas-taas mo ng kamay? Paawit-awit ka pa, di mo naman alam kung bakit ka umaawit. Nagsusuot ka ng tamang kasuotan, hindi mo naman alam kung bakit ka nagsusuot ng tamang kasuotan. Dapat alam natin ang ating pinaniniwalaan. Kaya napakahalaga ng unang punto, mga kapatid, knowing and understanding of what you believe. Anong paniniwala natin? Anong araw ang pagsimba? Anong araw ang pagsamba? Sabado ba o linggo? Pag nakausap nyo ang mga Seventh-day Adventist, sabihin nila, Sabado, ipaglalaban yan nila. Sapagkat sasabihin nila, ang araw ng linggo ay idiniklara yan ng Roma noong 325 AD. Na dati naman ang pagsimba ng mga Hudyo at ng mga unang Kristiyano, Sabado. Ang tawag dyan, Sabat. Kasi sasabihin nila, pag binasa mo ang Biblia, noong unang panahon, ang mga Hudyo, ang mga unang Kristiyano, nagsisimba ng Sabado, hindi linggo. Pinag-aralan nilang mabuti. Alam nila ang kasaysayan. Mga mahal kong kapatid, ngayon kung ikaw naman ang tatanungin, Sabado ba talaga o linggo? Siyempre ang sagot natin, linggo. Paano yun nangyari? Sa mga nagba-Bible study dito, sa mga guro natin, isa-isahin nyo yan ay turo sa kanila. Napakadali naman ang topic. Huwag nating gawing masyadong yung pagtuturo, masyadong maging, di ba, libawa, si Brother Wilson nagturo, Sabado ba o linggo? Tapos, hindi kung saan pa tayo pupunta. Kung Bible study, ituro natin yung mga dapat matutunan ng mga mananampalataya. Ano ang dapat na nakasuotan ng tao? Ang dami, mga mahal kong kapatid. Naniniwala ba tayo na ang tao ay may kaluluwa? Pag sinabi niyong oo, ngayon, ano ang kaluluwa? Sino ang kaluluwa? Saan pupunta ang kaluluwa? Ano ang kaluluwa? Ang espiritu ba at kaluluwa ay iisa o parehas? Sister Jasmine, ang kaluluwa ba at espiritu ay parehas? Sabi ni May Bergie, hindi. Ang kaluluwa at espiritu, May Bergie, magkaiba. Magkaiba po, no? Anong pagkakaiba ng kaluluwa at espiritu? Kailangan nating sagutin yun.
Naniniwala naman tayo na ang tao ay sangkap ng tatlong mahalagang bagay. Espiritu, kaluluwa, at katawan. Kung wala ka sa isa diyan, hindi ka nag-i-exist ngayon dito. Kung wala ka ng katawan, inagnas na yung katawan mo sa libingan. At hindi ka pwedeng makita ngayon kung wala kang katawan. Ngayon, saan pupunta yung kaluluwa mo? Kapag humiwalay ka sa iyong katawan. Kapag ang isang tao ay namatay at inilibing ang kanyang katawang pisikal, saan mapupunta yung kanyang kaluluwa? Saan mapupunta ang kaluluwa ng tao? Dapat alam din natin, Brother Unad, saan pupunta ang kaluluwa ng tao kapag siya'y namatay na? Sa Espiritu ng Diyos. Pwede rin. Pero wala yun sa Biblia. Very good, Brother Unad. Sa Espiritu ng Diyos. Well, ang Espiritu natin ang bumabalik sa Diyos. Ang kaluluwa, dalawa lang ang destinasyon niyan pag namatay ang tao. It's either sa hell, impyerno, o sa paraiso. Pero ang Espiritu natin, yung buhay natin, sapagkat ang Espiritu ang buhay ng kaluluwa. Yung Espiritu natin, babalik sa Diyos at makikipag-isa sa Kanyang Espiritu. So dapat alam natin yung mga bagay na yan, mga kapatid. So to make this short, ang dami kong nalista, pero iwanan na natin yan. Ito, babanggitin ko, sapagkat ang inspirasyon sa topic na ito ay nanggaling sa isang pagbubulay, sapagkat nung isang araw, habang ako ay nasa Iriga, mga mahal kong kapatid, habang ako ay nasa Iriga City, at nakaupong nagmamasid sa mga tao, pinagmamasdan ko yung mga tao, yung mga sasakyan na dumadaan, maya-maya ay merong babaeng umaakyat doon sa hagdanan na balot ang kanyang katawan. Napakahaba ng kanyang suot, halos hindi makita yung kanyang paa, yung kanyang tsinelas, o yung kanyang sandalyas. At ang makikita mo lang sa kanya ay yung kanyang mata. Sapagkat merong nakapulupot na tela sa kanyang ulo o sa kanyang mukha. So kapag nakita nyo ang ganong uri ng babae, ano agad ang maiisip nyo? Kristiyano? Budismo? Born again? Iglesia ni Manalo? Pentecostal? Sabadista? End time message? Anong unang sasagi agad sa isip nyo pag nakakita kayo ng babaeng napakahaba ng suot, halos hindi makita ang paa, ang sandalyas, balot na balot ang katawan, tapos merong nakatakip sa mukha nang makita lang ay mata? Islam, Muslim, siyempre, mga kapatid. At habang tinitingnan ko yung babae, pinagmamasdan ko siya, napakahinhin niyang naglalakad, at ang Panginoon nangusap. Isang salita ang nilagay ng Panginoon sa aking puso, respeto. Sabi ko, nire-respeto ng babaeng ito ang kanyang pinaniniwalaan. Kaya ang pangalawa, respect what you believe. Sapagkat nung nagbulay-bulay na ako, hahalongkatin ko ulit yung nabitawan ko nung Miyerkules, meron akong gustong patamaan, dalawa ang gusto kong patamaan nung araw na yon. Papangalanan ko mismo para wala nang sumama ang loob sa akin. At baka meron pang ibang gumagawa nito at sasabihin, Brother Ryan, pinatamaan mo ko. Patatamaan na kita ngayon mismo. Si Brother Dante at si Brother Edison. Andun sila parehas sa baba. Sige, makinig kayong mabuti. Pagpunta ko sa bahay nila, Brother Edison, andun siya sa labas. Hi, baby. Naka-boxer lang. Naalala niyo yung topic ko ng Miyerkules? Naka-boxer lang. Gulat na gulat ako. My goodness. Nung isang araw naman, nakarang araw, nagmumotor ulit ako. Yung nakita ko naman, bibili ng mantika. Andun mismo sa kalsada. Naka-boxer din. Si Brother Dante.
Oh, kayo magagalit sa akin. Para hindi na iba yung magalit sa akin, kayo na lang dalawa. At doon ko napagbulay-bulay, gaano kahalaga na nire-respeto natin ang ating pinaniniwalaan. Nire-respeto natin ang ating sarili sa kung ano ang ating pinaniniwalaan. Kasi pwede ang isang tao, alam niya at nauunawaan niya kung ano ang kanyang pinaniniwalaan. Pero kung hindi niya ito ire-respeto, ito'y walang kabuluhan. Ang tawag ng Panginoon diyan, hypocrisy. At marami tayong pinaniniwalaan, mga mahal kong kapatid, na ayon sa Biblia, ayon sa salita ng Panginoon, na kinakailangan natin tong irespeto. Ang pangalawa, i-take note ninyo, respect what you believe, not the others' beliefs. Ito, mabigat ito. Respect what you believe, not the others' beliefs. Kasi nauso na sa ating panahon na irespeto na lang natin yung isa't isa. Well, walang masama sa totoong sabihin natin sa tinatawag na pagrespeto. Pero pag pinag-usapan na ang paninindigan, mga mahal kong kapatid, pag sinabing respeto, may mga ibang simbahan na nandiyan, sige, pabayaan natin sila sa kanilang ginagawa, sapagkat iyon ang kanilang paniniwala. Hindi natin sila pakikialaman sa kung ano ang kanilang paraan ng pamumuhay, sapagkat iyon ang kanilang paniniwala. Ang tangi nating magagawa, basahin ang Biblia sa kanila at sabihin kung ano ang turo ni Kristo. Pero pag pinag-usapan na napunta ka sa isang lugar, tapos i-compromise mo yung paniniwala mo. For example, sa isang kumpanya, ako naranasan kong magtrabaho. Halos lahat ng kasama mo, iba-iba ang relihiyon. May mga Islam, iba't ibang sekta. Pero pag doon na sa trabaho, isa lang kanilang paniniwala. Lahat pwede mag-inom. Lahat pwede mag-bar. Kaya pagtapos ng trabaho, sama-sama sila. So ako lang yung hindi sumasama sa kanila sa panahon na yon. At talaga namang kung ano-anong sinasabi nila sa akin, pinaglalaruan nila ako, pinagsasalitaan ng mga salitang masakit. Ganito ganyan, mga mahal kong kapatid. So, irespeto mo sila sa paraan na hindi mo sila pangungunahan sa ginagawa nila, pero ang gawin ng kanilang ginagawa, ibang bagay yon. Kinakailangan mong irespeto ang paniniwala mo. At kung irerespeto mo ang paniniwala mo, hindi ka patatangay sa kung ano ang kanilang ginagawa. Ano man ang sabihin nila, nang dumating ang ating Panginoon, mga mahal kong kapatid, bakit ipinapako si Kristo? Ano ang paratang sa kanya ng mga tao? Bakit siya hinatulan ng kamatayan sa krus ng Kalbaryo? Dahil sa paniniwala. Ipinako siya sa krus, mga mahal kong kapatid, ang dahilan, paniniwala. Nirespeto ng ating Panginoon kung ano ang kanyang paniniwala sa Diyos Ama na nagsugo sa Kanya. At dahil sa paniniwala, iba ang paniniwala ng mga Hudyo, iba ang paniniwala ng mga pagano ng Roma, nang akusahan ng mga Hudyo ang ating Panginoon na nilalabag ang kanilang paniniwala. Ipinamuhay ng Panginoon kung ano ang kanyang paniniwala bilang anak ng Diyos. At dahil sa paraan ng kanyang paniniwala, paano niya rin respeto ang kanyang paniniwala pagkilala sa Diyos Ama? Pinaratangan siya na tagalabag ng batas. Sumasalangsang sa kanilang paniniwala. Kaya ang ating Panginoon, mga mahal kong kapatid, nirespeto niya kung ano ang paniniwalang ibinigay ng Diyos Ama sa Kanya. Hindi kung ano ang paniniwala ng iba. Alam ko mabigat ito,
Pero try to imagine that habang kayo nakikinig. I-digest nyo. Nire-respeto ba natin o iginagalang ba natin ang paniniwala natin? Kung iginagalang natin at nire-respeto natin ang ating paniniwala, papasok tayo sa pangatlong bahagi, ang pinakamahalagang bagay, live what you believe. Ipamuhay mo kung ano ang iyong pinapaniwalaan. Kagaya ng kasabihan na nagsasabi, you live what you believe. Nabubuhay ka sa kung ano ang pinapaniwalaan mo. Naniniwala ka na kinakailangan 3 beses kumain ng tao sang araw, kakain ka ng 3 beses sang araw. Kung naniniwala ka ng tao ay kinakailangan matulog sa gabi, matutulog ka sa gabi. Kung naniniwala ka na ang lalaki kinakailangan mag-asawa, mag-aasawa ka. Ngayon kung paniniwala mo, ang lalaki di mag-asawa, huwag ka mag-asawa. Pero mabubuhay ka at nabubuhay ka kung ano ang pinapaniwalaan mo. Kaya kung okay lang ang pagsusugal, mabubuhay kang nagsusugal. Kung naniniwala ka na okay lang ang pambababae, mabubuhay ka ng bababae. You live what you believe. Kung naniniwala ka na okay lang na huwag magsimba, hindi ka magsisimba. Pero kung naniniwala ka na kinakailangang magsimba ng isang Kristiyano, magsisimba ka. Ngayon, kung nire-respeto mo ang paniniwala natin na sinasabi ng Biblia, iginagalang mo, ino-honor mo ang salita ng Diyos, then makikita ito sa buhay mo. Amen. You live what you believe. Ang pangatlong bahagi, ang pinakamahalagang bagay, sapagkat makikita ito sa paraan ng ating pamumuhay. Nais ko magbasa, mga mahal kong kapatid. So, hindi natin ito palalawakin masyado. Saan ba nanggaling ang ating paniniwala? Siyempre pa, ang ating paniniwala, ang paraan ng ating pagsamba, ay hinango natin sa Biblia. Walang iba. Kung mali ang Biblia, mali ang ating paniniwala. Yun lang yun. Darating ang isang araw, haharap tayo sa Diyos Ama, mapapahamak tayo, o maliligtas tayo dahil sa paniniwala natin. Kung mali yung Biblia, ikinalulungkot kong sabihin sa inyo, mali din tayo. Kung mali yung pagkaunawa natin sa Biblia, ikinalulungkot kong sabihin sa darating ang araw, mali ang magiging kalagayan natin. Kaya kung meron tayong confidence na ang Biblia ay salita ng Diyos at pinaniniwalaan natin kung anong nakasulat dito, na pawang kabutihan para sa tao at pagkilala sa Diyos, din nakakatiyak tayo isang araw. Naharap tayo sa Diyos na merong confidence and assurance, mga kapatid. So, basahin natin ang Matthew chapter 1, verse 1. Ano ba ang aklat na meron tayo, mga kapatid, yung mga Biblia na hawak niyo? Ang una, sabi niya sa Matthew chapter 1, verse 1, ang aklat ng lahi ni Jesucristo. Kaya kung gusto nating malaman ang mga lahi ng ating Panginoon, alin yung babasahin natin? Biblia. Hindi yun makikita sa mathematics, sa science, sa English, sa algebra, at kung saan-saan pang libro. Ang nagpakilala kung saan galing si Kristo, ang Biblia. Saan nga galing ang ating Panginoon? Ano sabi yan? Ang aklat ng lahi ni Kristo, na anak ni David, na anak ni Abraham, verse 2, lahat inisa-isa hanggang sa kaduluduluhang ninuno. Saan natin yan nabasa? Sa Biblia. Makikilala natin, mauugat natin kung saan galing ang ating Panginoon sa kalagayang pisikal, kung ano siya bilang tao, dahil sa Biblia. Kaya kung gusto nating makilala ng lubusan si Kristo, Biblia ang babasahin natin. Sapagkat ang Biblia ay isang aklat na ipinapakilala kung sino si Kristo. Mark chapter 1 verse 1. Marcos 1:1. Ang hula, Marcos Termerian. Bilisan natin ng konti para makatipid tayo sa oras.
Ang pasimula ng Ebanghelyo ni Jesucristo na anak ng Diyos. Ano ang tawag sa aklat na isinulat ni Marcos? Ang pasimula ng mga ginawa ng Panginoong Jesucristo. Kaya kung nais nating malaman kung ano ang mga ginawa ng ating Panginoon, ang babasahin natin ay Biblia. Pwede bang masabihin, may magtatanong sa iyo, ano ang ginawa ni Kristo nang siya'y magkatawang tao? Anong ginawa niya nung 12 anyos siya? Sasabihin mo, base po sa nabasa ko sa algebra, nung 12 years old ang Panginoon, andun siya sa templong nakikipag-usap sa mga guro. Ha? Algebra? Tingnan ko nga, Brad, kung saan yan sa algebra. So saan natin napag-alaman na sa edad pa lamang ng 12 anyos, ang ating Panginoon ay nag-iibanghelyo na? Biblia. Ano sabi diyan? Ang aklat ng Marcos ay ang pasimula ng Ebanghelyo ni Kristo. Pag sinabing Ebanghelyo, yung ginawa ni Kristo. Lucas 1:1. So kakaiba yung pagtuturo natin ngayon. Talagang binibigyan natin ng emphasis yung mga mahalagang bagay, mga kapatid. Tagalog ulit, Sir Mary Ann, Lucas. Sabi diyan, yamang marami ang nagpilit mag-ayos ng isang kasaysayan noong mga bagay na naganap sa gitna natin. Verse 2. Verse 2. Tagalog. Alinsunod sa ipinatalos sa atin, nilang lahat buhat sa pasimula, ay mga saksing nangakakita at mga ministro ng salita. Verse 3. Ay minagaling ko naman, pagkasiyasat na lubos ng pangyayari sa lahat ng mga bagay mula ng una, na isulat sa iyong sunod-sunod kagalang-galang na Teofilo. Verse 4. Upang mapagkilala mo ang mga katunayan tungkol sa mga bagay na itinuro sa iyo. Sino nga ba si Lucas, mga mahal kong kapatid? Si Lucas, bago naging disipulo ng Panginoon, ano siya? Isang doktor. Isang kilalang doktor si Lucas sa kanyang panahon. Manggagamot. Pero nang makilala niya si Kristo, sumulat siya ng isang aklat. At sabi niya, iniayos niya, isinulat niya ng ayon sa pagkakasunod-sunod kung ano ang mga nangyari buhat sa pasimula. Kaya kung babasahin niyo ang aklat ng Lucas, makikilala niyo at malalaman niyo kung ano ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Kasaysayan ng Panginoong Yesus ang nasa aklat ng Lucas. Malinaw ba? Hindi galing sa araling panlipunan, sibika at kultura, history ng Pilipinas, history ng mundo. No. Para makilala natin kung saan galing si Kristo, anong kanyang ginawa, ang babasahin natin ang aklat ni Lucas, ang Biblia. John chapter 1, verse 1. Nang pasimula, siya ang berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Ito rin ang pasimula ay sumasa Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. At alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Nasa Kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Ano yung pinapakilala ni Juan, mga mahal kong kapatid? Si Kristo. Si Kristo daw ang ilaw ng mga tao. Nasa Kanya daw ang buhay. Kaya kung tatanungin tayo, saan galing ang buhay ng tao? Galing sa Diyos. At saan natin nabasa, mga mahal kong kapatid? Sa John, sa aklat ng Juan. 1 John chapter 1, verse 1 to 7. Idugsong natin ito, mga kapatid. Ito yung mahalagang bahagi na sinabi ni Juan, na minamahal, sabi sa verse 1, yaong buhat sa pasimula, yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan, at nahipo ng aming mga kamay. Ang tinutukoy niya ay si Jesus. Nakita nila, narinig nila ang Panginoon, nahawakan nila ang Panginoon sapagkat nakasama nila ang Panginoon tungkol sa salita ng buhay. At ang buhay ay nahayag at aming nakita at pinatotohanan. At sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay na walang hanggan, nakasama ng Ama at sa atin ay nahayag. Yaong aming nakita at narinig
ay siya rin naming ibinabalita sa inyo. See? Sumulat si Juan. Ang book of John galing sa kanya. Sumulat siya ng 3 beses pa. Unang sulat niya, pangalawang sulat niya, pangatlong sulat niya. At ano yung nilalaman ng kanyang sulat? Kung ano daw yung kanyang nakita, kung ano daw yung kanyang narinig, kung ano yung mga sinabi ng Panginoon, kung ano yung mga tinuro ng Panginoon, at kung paano yung paraan ng pamumuhay ng Panginoon. Yun ang kanyang ngayong ibinabalita sa atin. Kung ano yung itinuro ng Panginoon sa kanila, ito lamang din yung kanilang ibinabalita at sinasabi sa mga tao. Verse 4, at ang mga bagay na ito ay aming isinusulat. Kaya ang Biblia, hindi ito ordinaryong aklat, mga kapatid ko. Ilang beses na itong tinangka ng mundo na ito'y lipulin, sunugin, nang hindi na kumalat pa sa buong mundo. Maraming mga taong ipinapatay dahil sa Biblia. Maraming mga sinunog na Biblia, mga taong sinunog dahil sa Biblia. Pero salamat sa Diyos, buhay ang Diyos na nag-iingat ng kanyang salita. Bakit nagkaroon ng mga Kristiyano sa iba't ibang panig ng mundo? May Diyos na nag-ingat ng kanyang salita. Hallelujah. Ano sabi ni Juan? Ang mga bagay na ito ay aming isinusulat upang ang ating kagalakan ay malubos, upang tayo daw ay maging masaya. Ngayon, sa pagbabasa nyo sa Biblia, mga mahal kong kapatid, sumasaya ba kayo? Sumasaya ba kayo? Dahil sa Biblia, nalaman natin na mayroong nagligtas sa atin sa ating mga kasalanan. Masaya kayo? Dahil sa Biblia, nabasa natin, nalaman natin na kahit makasalanan tayo, ay pinatawad tayo ng Diyos. Na dahil sa Biblia, ibinalita sa atin na kung magsisisi tayo, we will repent sa ating kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos. Dahil sa Biblia, ipinangako ng Panginoon na isulat na muli siyang babalik. Ang mundong ito, patungo na ito sa kawakasan, sa kaguluhan. Namiminto ang World War III, ang nuclear war. Wala na. Wala nang pag-asa sa mundo, mga kapatid. Naghihintay na lang ng tamang panahon kung sino ang mauna. Ang World War I hindi napigilan. Ang World War II hindi napigilan. Buti doon, mga baril-baril lang ang meron. Kung meron mang mga bomba, mahina pa. Pero ano meron sa ating panahon? Nuclear. Kinakatakutan ng mga bansa. Russia, Europa, China, Amerika. Pag nangyari yan, saan pupulutin ang mga tao? Ano sabi ng Biblia? Iniingatan ng Diyos ang mundong ito. Inilaan niya ang mundong ito hindi sa tubig muli para gunawin. Minsan niya niyang ginunaw ang lupa sa pamamagitan ng tubig sa panahon ni Noah. Inihanda niya ang lupang ito sa huling mga araw sa apoy at asupre. Pero ano sabi ng Biblia? Nangako ang Panginoon, muli siyang babalik at yung mga naniniwala sa Kanya, kukunin niya muna. Merong pag-agaw, merong rapture. Ang Panginoon ay sasalubungin natin sa mga alapahap at lahat ng mga santo, ng mga mananampalatayang mga Kristiyano, sasalubong sa Panginoon sa mga alapahap. Basahin nga natin ang 1 Thessalonians, Sister Mary Ann, chapter 4, verse 14. Isa sa paniniwalaan natin nagpapasaya sa atin. O ng 1 Thessalonians, chapter 4, sabi diyan, sapagkat kung tayo ay nagsisampalatayang sa Jesus, ay namatay at nabuhay na maguli, ay gayon din naman ang nangatutulog kay Jesus, ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. 15. Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo, sa salita ng Panginoon, na tayong nangabubuhay, na nangatitira, hanggang sa pagparito ng Panginoon, ay hindi tayo mga una sa anumang paraan sa mga nangatutulog. Ibig sabihin yung mga nangamatay na. Ang paglalarawan ng Biblia sa mga namatay na Kristiyano, natutulog lang. At isang araw, gigisingin sila at ibabangon ulit. Verse 16,
Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mag-uli. Kayong mga mahal natin sa buhay nangamatay, muli daw silang bubuhayin. Nagpapasaya ba yun sa atin? Hindi bagat napakagandang balita na hindi nagtatapos ang kwento ng buhay natin sa kamatayan? Sapagkat yung kaluluwa natin na nasa paraiso, muling babalik sa katawan nating naagnas. Na yung katawan nating naagnas, sabi ng Biblia, muling marirestore. Yung balat na naging alikabok, naging lupa ulit, yung mga organs na nagkalasog-lasog na, yung butong nagkalasog-lasog, sabi ng Biblia, muling aayusin ng Panginoong Diyos. At ang kaluluwa ay muling babalik sa katawan ng tao. At ang buhay, ang spirito ay muling ibibigay ng Diyos. At yung mga namatay ay muling mabubuhay. Verse 17. Ito ang magandang balita, sabi diyan, kung magkagayon, tayo nangabubuhay na nangatitira, ay aagawing kasama nila sa mga alapaap, upang salubungin ang Panginoon sa hangin. Sa ganito'y, sa Panginoon tayo magpakailanman. Naniniwala kayo diyan? If you believed, sabi ng verse 18, kaya't mag-aliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Gaano man karami ang pagsubok nating pinagdaraanan ngayon, mga kapatid, lagi nating iisipin, may pangako ang Diyos. May pinaniniwalaan tayo na isang araw ang Panginoon ay bababa muli. Kung ginawa na niya ito dati, bumaba siya para iligtas tayo. Ang pangako niya naman ang muling pagbabalik para maghari na nakasama natin. At sabi dito, ito pala ay nagpapagalak sa atin. Kabalikan natin yung 1 John. Sabi dito, binabasa natin kanina, at ang mga bagay na ito ay aming isinusulat upang ang ating kagalakan, amen, ay malubos. Next, to make this short, mga kapatid, ano naman ang sabi ni Pedro sa pinaniniwalaan natin? Ikalawang sulat ni Pedro, chapter 1, verse 16. Verse 16 to 21. Madaliin natin, Sir Mary Ann. Sabi diyan, sapagkat kami ay hindi nagsisunod sa mga kataang ginawang mainam, noong aming ipinapakilala sa inyo ang kapangyarihan at pagparito ng ating Panginoong Jesucristo, kundi kami ay naging mga saksing nakakita ng kaniyang karangalan. So sino si Pedro na sumulat, na pinaniniwalaan natin ang kanyang sulat? Saksi sa mga ginawa ni Kristo. At sabi ni Pedro, hindi kami nagturo patungkol sa Panginoon na galing sa mga katha lamang, kundi galing sa kung ano ang kanilang nakita. Verse 18. Verse 17, sapagkat siya'y tumanggap sa Diyos Ama ng karangalan at kaluwalhatian, nang dumating sa kanya ang isang tinig mula sa marangal na kaluwalhatian. Ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan. Verse 18. At ang tinig na ito ay aming narinig na nanggaling sa langit, nang kami ay kasama niya sa banal na bundok. Verse 19. At kami ay mayroong lalong panatag na salita ng hula, na mabuti ang inyong ginagawa kung ito'y inyong sinusundan, na gaya ng sa isang ilawang lumiliwanag, sa isang dakong madilim, hanggang sa pagbubukang liwayway, at ang tala sa umaga ay sumilang sa inyong mga puso. Verse 20. Na maalaman mo na ito, na alinmang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag. Verse 21, last verse. Sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos na nangaudyukan ng Espiritu Santo. Last scripture na gusto kong basahin bago tayo magtapos, mga kapatid. Ano ang sinabi mismo ng ating Panginoon? Lalaktawan ko na yung mga sinabi ni Pablo sapagkat napakarami ng sinabi ni Pablo.
Mark, in the book of Mark, chapter 7, at dito tayo magtatapos mga kapatid, verse 1. At nakisama sa kanila ang mga Pariseo at ilan sa mga skriba na nagsipanggaling sa Jerusalem at kanilang nangakita ang ilan sa kanyang mga alagad na nagsisikain ng kanilang tinapay na ang mga kamay ay marurumi. Sa makatuwid bagay, mga kamay na hindi hinugasan. Sapagkat ang mga Pariseo at ang lahat ng mga Hudyo ay hindi nagsisikain, na hindi muna naghuhugas na maingat ng kanilang mga kamay, na pinangahawakan nila ang mga salit-saling sabi ng matatanda. So may paniniwala ang mga Pariseo na bago kumain, kinakailangan munang maghugas ng maugasang mabuti ang kanilang kamay. Wala namang masama doon, mga kapatid. Kailangang maghugas ng kamay para malinis yung ating kakainin. Pero ito kasi ay tradisyon. Salit-saling sabi nung unang panahon. Kaya nang makita ng mga Pariseo, ang mga alagad ng Panginoon na kumakain, mga mahirap lang kasi sila, na kumakain na hindi naghuhugas ng kamay, pinagsabihan nila ang Panginoon. Verse 4, at kung nagsisipanggaling sila sa pamilihan, kung hindi muna mga hugas, ay hindi sila nagsisikain. Ito, ang bahagi ito, sabi dito, at may iba pang maraming bagay na kanilang minana. Ibig sabihin itong mga Pariseyong ito ay maraming minanang mga aral, turo, na kanilang pinangahawakan na mga salit-saling sabi ng mga matatanda. Sabi diyan, at may iba pang maraming bagay na kanilang minana upang ganapin o gawin, gaya ng mga paghuhugas ng mga inuman, ng mga saro, at ng mga inumang tanso. At siya'y tinanong ng mga Pariseo at ng mga skriba, bakit ang iyong mga alagad ay hindi nagsisilakad ng ayon sa salit-saling sabi ng matatanda, kundi nagsisikain sila ng kanilang tinapay na may kamay na karumal-dumal. At sinabi niya sa kanila, mabuti ang pagkahula ni Isaias tungkol sa inyong mga mapagpaimbabaw. Ayon sa nasusulat, ang bayang ito ay iginagalang ako ng kanyang mga labi. Datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin. Ito na. May mga taong pinangahawakan ang minana pa nila sa kanilang mga magulang na hindi nila mabitaw-bitawan. Pero nang dumating si Kristo, sinira ng Panginoon ang lahat ng kanilang paniniwala. Hindi ginawa ng Panginoon kung ano man ang kanilang pinaniniwalaan. At dahil dito nagalit sila sa Panginoon. Hindi iginalang ng Panginoon ang paraan ng kanilang pagsamba. Hindi iginalang ng Panginoon ang paraan ng mga bagay na kanilang ginagawa. At ang sabi pa ng Panginoon sa mga taong ito, walang kabuluhan ng inyong pagsamba. Na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. At sinabi niya sa kanila, last verse 9 na tayo. Verse 9, at sinabi niya sa kanila, totoong itinatakil ninyo ang utos ng Diyos upang magaganap ninyo ang inyong mga salit-saling sabi. Kaya mga kapatid ko, minsan meron pa sa ating ganun eh. Marami pa rin mga pamahiin, yung mga matanda. Pero sana, kung may tayong paniniwalaan at igagalang na paniniwala, isa lang ang ating igagalang, ang Biblia, ang salita ng Diyos na naisulat para sa atin. Wala tayong ibang libro na ipinapakilala, mga mahal kong kapatid. Gusto kong sabihin sa inyo, ang paniniwala natin ay kung ano ang sinasabi ng Biblia. Kung hindi nyo mabasa sa Biblia ang ating paniniwala, questionin nyo kami. Ang paniniwala natin ay nasa Biblia. Kaya kung nais nating maintindihan kung anong ating paniniwala,
ang Biblia ang ating babasahin at papakinggan. At kung nais nating makilala si Kristo at masamba ang Diyos ng tamang pagsamba, Biblia ang ating babasahin. Kaulitin ko yung advice ko sa inyo nung nakaraan. Sinabi ko nung Wednesday, nung nakaraan pa, sinabi ko din nung nakaraan, panahon na para magbasa ng Biblia. Sa mga walang Biblia, ng mga kabataan, nanay at tatay nandito, mga kapatid ko, meron kayong mga cellphone, TV, laptop, mga gadgets at kung ano-ano pa. Ang dami niyong pinapanood ng mga teleserye at mga pelikula. Binabasang mga magazine at kung ano-ano pa. Pero wala kayong panahon sa Biblia. Panahon na para baguhin ang ating lifestyle. Kung wala kayong Biblia, bumili kayo. Ang mura-mura ng Biblia. Kung wala kayong pambili, humingi kayo sa amin. Pero kung may pambili kayo, para pahalagahan yung Biblia nyo, makakapili kayo ng gusto nyong version, anong klase, di ba? Sikapin nyo magkaroon kayo ng Biblia. God bless you mga kapatid. Ating palakpakan ng ating Panginoon. Tayong lahat ay magsitayo. Ayokong abalahin pa masyadong oras natin mga kapatid. Tayo manalangin. Yako natin ang ating mga ulo. Hallelujah. Aming dakilang Diyos, salamat sa araw na ito, sa umagang ito. Salamat po sa pagkakataon na muling makapakinig ng iyong mga salita. Salamat sa isang pribileyo ulit, O Diyos, na makapanambahan sa iyo. Salamat sa kalakasan, sa buhay na patuloy mong ipinagkakalob sa amin. Nawa, O Diyos, ang mga salitang aming pinag-aralan sa umagang ito ay hindi lamang matapos sa sandaling ito, kundi baunin namin kahit man po sa pag-uwi namin sa aming mga tahanan. Ang aking mga kapatid ay magpahalaga sa iyong mga salita. Magpasimulang basahin ito ng higit pa at maglaan sila, O Diyos, ng mga oras sa pagbabasa ng iyong mga salita. Panginoon, hipuin mo nawa ang kanilang puso at mangusap ka sa kanilang mga kaluluwa at iyong ipahayag, Panginoong Diyos, na napakahalaga ng pag-aaral ng iyong salita. Sapagkat kung kami man ay makakapanindigan sa mga huling araw na ito at makakatayo, Panginoon, sa anumang hamon ng buhay, anumang mga pagsubok, magagawa naming ingatan ang pananampalataya na iyong ipinagkaloob sa amin. Ito ay dahil sa mga salitang aming naunawaan, nabasa at narinig buhat sa iyo, Panginoong Diyos. Lord, pagpalain mo ang bawat isa sa amin. Pagpalain mo ang aking mga kapatid na nandito. Kung nagkulang man kami sa pagpapahalaga na iyong mga salita, patawarin mo kami, Panginoon. Kung nagkulang kami sa paggalang sa iyong salita, patawarin mo po ang bawat isa sa amin. At kung hindi man namin na ipamumuhay ang iyong salita, Panginoon, patawarin mo kami. Tulungan mo kami sa mga huling araw na ito, na higit naming maunawaan ang pananampalataya at paniniwala na iyong nais na makita sa bawat isa sa amin sa pamamagitan ng iyong mga salita. Sapagkat sinabi ni Apostol Pablo, ang aming paniniwala ay nagbubuhat sa pakikinig at pakikinig ng iyong mga salita. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Kung meron man kaming paniniwala, O Diyos, at pananampalataya sa iyo, ito ay dahil sa mga salita mo na aming patuloy na napapakinggan. Salamat sa mga salita mo sa umagang ito, Panginoong Diyos, mula pa kanina. Pagpalain mo kahit man po ang aming mga bisita sa araw na ito, Panginoon. Tulungan ang bawat isa. At sa aming paghihiwa-hiwalay, Panginoong Diyos, ikaw pang patuloy na mag-ingat sa bawat isa sa amin at sa aming pagsasaluhan na naihanda ng aming mga kapatid. Pagpalain mo ito at maging kalusugan ito sa bawat isa. Pagpalain mo ang bawat tatanggap, Panginoong Diyos. At mawi lamang ang pinakamataas na papuri, pasasalamat sa iyong dakila at banal na pangalan. It's only in the mighty name of you, our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Amen. And amen. Ating palakpakan ang ating buhay na Diyos, mga kapatid.